Sa pagsalang ng Commission on Elections sa budget hearing ng House Committee on Appropriations, nagpahayag naman ng pangamba ang ilang mambabatas sa pagkasagawa ng online voting para sa mga Pilipinong botante na nasa ibang bansa para sa 2025 midterm elections. Yan ang ulat ni Noel Talakay, live. Noel. Hanggang sa mga oras na ito ay nagpapatuloy ang budget briefing ng COMELEC dito sa House of Representatives. At dahil nga eleksyon na sa susunod na taon, kinestyon ng mga kongresista ang credibility ng gagawing online voting. Pinangambahan ngayon ni Representative Arlen Brosas ng Gabriela Party List ang posibilidad umano na mahak ang system na gagamitin para sa online voting ng mga Pinoy na nasa overseas ngayong darating na 2025 election. Ang tinutukoy ni Brosas ang SMS Global Technologies at Sequentech na isang US-based firm. Ayon kay Brosas, wala raw karanasan ang Sequentech sa government election. Yung mismong DOST at magkakaroon pa rin po naman ng international certification ngayong darating na November. At the same time, may source code review pa rin po tayong gagawin. So meaning to say, ang source code review po natin ay hindi lang limited sa mga machines, kundi kasama po ang internet voting, kasama rin po ang transmission. So yung lahat po yan, makikita natin kung maayos yung kanilang mga equipment, maayos yung sistema. Pinuna rin ni Brosas ang mababang bid offer ng Sequentech na nasa 112 million pesos lamang sa set bid offer ng COMELEC na 465 million pesos. Aminado naman dito si COMELEC Chairman Garcia nung una na nag-alinlangan sila rito. Tama po kayo, Mr. Chair. Nung una po nagkaroon ng apprehension ng inyong Commission on Elections sapagkat napakababa po talaga yung naging offer nila. Samantala yung sumunod na bidder po ay 445 million. More or less 20 million lang ang difference sa aming pong ABC. Kaya lang po nung maipaliwanag na at na-review po ng aming Special Bids and Awards Committee yung naging offer. Open source po kasi ito and therefore mas transparent. At sabi nga po nyo, naka-cloud-based at the same time, meron din po siyang data center na pwedeng ma-verify kung talagang pumapasok. Nasilip din ni Brosas ayon sa kanyang pananaliksik na hindi nagbabayad ng tax ang Sequentech sa Delaware State. Tax delinquent ang Sequentech. At marami itong utang mula sa huling annual report nito. Ibig sabihin, hindi po ito eligible for tax clearance sa Pilipinas. So, bakit po pinayagan ng COMELEC in the first place makapasok ito sa bidding, Mr. Chair? Mr. Chair, Your Honors, mayroon po kaming certification latest from the Delaware State na wala na po silang utang, zero na po yung utang ng Sequent, and therefore yung po nakalagay ngayon sa website medyo mali na po yung pinaka-latest po. Tiniyak naman ni Garcia na walang magiging issue sa pag-transmit ng mga boto na nasa malalayong bansa kahit magkaiba ang internet provider at machine na magta-transmit ng mga nakuhang boto. Lahat ito po ay gumana na ipakita po na pwede pala yung mga system na to ay mag-handshake at mag-coordinate and therefore can perform simultaneously during the conduct of the election. Doon po sa mga malalayong lugar, nag-test na po kami. Halimbawa sa Simunul, Tawi-Tawi, ay gumamit po yung provider ng Starlink. And lahat po ng mga equipments nila, as of kahapon, ay na-deliver na po sa amin. And that is now the subject of the hardware acceptance test by September 11. Titinan po namin kung talagang gumagana lahat, maayos ba yung mga equipments, and kasama na rin po yung mga makina.
umaasa ngayon ng COMELEC na bago matapos ang hearing ngayong gabi ay makakalusot ito sa Committee on Appropriation. At umaasa rin si Commissioner Garcia na pagdating naman sa plenary, hindi na mababawasan ang kanilang budget. Bagkus umaasa rin siya na madadagdagan ito dahil sa 2025 magkakaroon sila ng super election. Dahil nga 3 election dito ang gagawin na sa 2025. Isa na nga rito ang midterm election at barangay election. Maan? Maraming salamat sa iyo, Noel Talakay.